Amen. Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid, at sa mga kaibigan natin na napadaan sa channel na ito. I can consider na ito ay isang great privilege sa atin, lalong-lalo na sa akin na makapagbahagi sa inyo sa salita ng Diyos. Ang tamang paghati ng salita ng katotohanan ay dapat manatili ka sa konteksto. Tandaan, ang Romans chapter 9, 10, and 11 ay patungkol sa umiira na kalagayan ng Israel bago ito bumagsak. Kailangan nating maunawaan kung sino ang mga taong nanduroon, at ang mga kasalukuyang pangyayari sa panahon na iyon. Batay sa banal na kasulatan, ang little flock or iglesia ng Diyos ay ang mga taong nanduroon sa panahon na iyon. Sila ang mga pangunahing tao na nanduroon sa pagbagsak ng Israel. Ang mga nananampalatayang ito ay nagpatuloy at naroon sa mga unang araw ng ministeryo ni Pablo. Ang tanong ba rito kung ang katawan ni Kristo ba ay umiiral na sa panahon na ang Israel ay bumagsak? Ang aking sagot dito ay hindi pa, sapagkat sa panahon ngayon o sa pagkakataong iyon, si Pablo ay hindi pa mananampalataya, at inuusig pa niya ang iglesia ng Diyos that time. Napakahalaga na malaman ng isang Bible student ang tamang paghati sa salita ng katotohanan. And I believe that the major division of the entire scriptures is the prophecy and the mystery. At hindi ito yung Old Testament and the New Testament. Tandaan, ang dealing ng Diyos sa tao sa propesya or prophecy ay kingdom program for Israel. Ito yung dealing ng Diyos for Israel during the kingdom program. Ibinigay sa kanila ang kautusan at ang tipan ng Diyos. Ang pangako ng Diyos sa Israel ay maghaharing kasama niya sa lupa, ang Israel. Subalit, it was temporary postponed nang mahulog ang bansang ito na ating tinatalakay sa Romans chapter 9, 10, and 11. Pagkatapos nito, ipinahayag kay Pablo ang isang misteryo, which is hid from God, since the world began. Ito ay minensyon niya sa Ephesians chapter 3. Pagkatapos na siya ay maligtas, doon niya inireveal ito. Nagkaroon ng pagbabago ang dealing ng Diyos sa tao at ito ang mystery program. It is composed of believing Jews and Gentiles. Tinawag din ito ni Apostol Pablo na mystery of the fellowship into a one body. Mystery of the fellowship, which is the church, the body of Christ. The promise of God is heavenly. Ang pakikitungo ng Diyos sa tao in this particular dispensation ay nasa ilalim ito ng biyaya, under grace. Binigyan ko ng diin ang major division na ito ng banal na kasulatan dahil nagsimulang naipahayag ni Jesus kay Pablo ang misteryo na ito pagkatapos na siya ay maligtas, at bago siya maligtas ay kanyang inuusig ang iglesia ng Diyos at hindi ang body of Christ. Take note, hindi ang body of Christ ang kanyang inuusig. It is the church of God. Therefore, I conclude, kung ang body of Christ ay unang nai-rebuild kay Paul ng ating Panginoong Yesus, ang body of Christ ay wala pa ito pagkatapos na bumagsak ang Israel that time, sapagkat si Pablo ay kasalukuyang panyang inuusig ang iglesia ng Diyos sa panahon na iyon. So ayon sa talatang ito, in Galatians chapter 1, verse 3, For you have heard of my conversation in the time past in the Jewish religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. Hindi maaring inusig ni Pablo ang katawan ni Kristo dahil siya ang pinakaunang miyembro ng katawan ni Kristo. Kung hindi na-reveal kay Paul ang body of Christ ay wala pa. At ang labis na kanyang inuusig that time ay ang iglesia ng Diyos. At sinisira ito. He wasted it. In 1 Corinthians, isa pang talatang magpapatunay sa atin na si Paul ay kanyang inuusig ang church of God ay ang 1 Corinthians chapter 15 verse 9.
For I am the least of the apostles, that I am not meet to be called apostle, because I persecuted the church of God. Isa pang patunay ito, no? So, ano ang kaugnayan ng pag-uusig ni Pablo sa iglesia ng Diyos at ang katawan ni Kristo? Ibig sabihin, ang body of Christ ay hindi pa umiiral sa panahong yon. Alalahanin din natin nang si Pablo ay sumulat sa mga taga-Korinto, kailangan niyang isulat ang ilan na sinasabi nila na ako kay Pablo, ang ilan sa inyo, no? At ako ay at ang ilan naman ay kay Apollos, at ang ilan ay nagsasabing ako kay Cephas, ano? At ang ilan naman ay nagsasabing ako kay Kristo, no? So sa panahong iyon nagkaroon ng kalituhan, no? So ating mga napag-aaralan sa nakaraan, ano? Meron silang mga kalituhan sa mga mananampalataya at that time. At ang tanging makakapag-ayos nito ay si Pablo lamang, ano? Sapagkat sa kanya iniatang ang tungkuling ito para sa isang maikling gawain. Ito ang tinatawag nating maikling gawain, ano? O short work na binanggit ni Paul sa Romans chapter 9 verse 28 na ating tinalakay na sa nakaraan, ano? So, tignan natin sa Romans chapter 9 verse 28, no? For he will finish the work and cut it short in righteousness, because a short work will the Lord make upon the earth. Sa pasimula ng kanyang sulat sa mga taga-Roma, sinabi ni Pablo na siya ay hiniwalay, no? Separated para sa ebanghelyo ng Diyos, ano? He was separated for the gospel of God. At siya ay pumunta muna sa mga Jews, and then gayon din sa mga Gentiles, ano? O sa mga Greeks, no? Ang ebanghelyo ng Diyos sa panahon ng kanilang pangangaral ay ang pangunahing katotohanan, no? Kahit sino ka pa man, ano? Na nangyari ito pagkatapos ng kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Kristo, no? At siya ay ang anak ng Diyos ayon sa Romans chapter 1 verses 1 to 4, no? Sa Romans chapter 11 5 to 6, even so then at this present time also there is a remnant according to the election of grace, and if by grace, then is it no more of works, otherwise grace is no more grace. But if it be of works, then it is no more grace, otherwise work is no more work. So sa mga talatang nabasa, ating pansinin ang mga taong sinusulatan ni Pablo sa kasalukuyang panahon na yon, ano? Ay hindi sila pamilyar sa nangyayari sa panahon na yon, ano? Ang mga salitang sa kasalukuyang panahon, in this present time, na nangyayari sa kanila noon ay inihambing ni Pablo sa panahon ni Elias, no? So, muli dapat nating isa-isip, when we rightly divide the word of truth, kailangan nating alamin, ano, kung sino ang mga audience, no? Ng sumulat, ano? Sa ating tapat o hanes na nating pag-aaral, ang mga sinulat ni Pablo ay hindi eksklusibo lamang sa katawan ni Kristo, no? Gaya ng ilan ay nagsasabi na ang mga sulat ni Paul ay para lamang sa body of Christ. So ito hindi sinasang-ayunan ng banal na kasulatan, ano? Ayon sa 1 Corinthians, ang katawan ni Kristo ay isa sa mga grupo na kanyang sinulatan na dito, no? Dahil sa sinabi niya sa verse 2, ang katagang both theirs and ours. Ano ang ibig sabihin nito? Tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 1 verses 1 and 2. Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother. In verse 2, unto the church of God. Ito ay naka-address sa iglesia ng Diyos, ano, which is at Corinth. To them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours, no? Sa verse 2, makikita natin na lumalabas na hindi lamang isang grupo ang kausap
ni Pablo dito, no? Ang salitang sa kanila at sa atin, no? Sa atin ay may distinction 'yon, ano? Both theirs and ours, no? In 1 Corinthians chapter 1 verse 12, makikita rin natin dito, now this I say that every one of you saith. Sabi niya rito, I am of Paul and of Apollos and I of Cephas and I of Christ. Dito makikita natin ngayon dito ay sinasabi ko, sabi niya na ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako kay Pablo at ako kay Apollos at ako kay Cephas at ako kay Kristo. Makikita din natin sa talata na ito ay may pangkat ang bawat isa sa kanila. Naniniwala ako maging ang katawan ni Kristo ay naroroon, ngunit hindi lamang ito na-mention sa kanila, no? In 2 Peter chapter 3 verse 15, and account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul also, according to the wisdom given unto him, hath written unto you. Ang paksa sa talatang ito ay kaligtasan, ano? Salvation, na ang mahabang pagtitiis ng Panginoon ay kaligtasan. Sa talatang ito natapos sa katagang hath written, ano? Unto you. Tumutukoy sa maliit na kawan. Ito yung referring to the little flock, no? Actually, ang sulat ni Pedro ay naka-address sa mga elect scattered abroad. Makibabasa ninyo sa 1 Peter chapter 1. Sa mga little flock ito in-address na inuusig sa panahon ngayon, no? Ito yung mga inuusig ni Apostol Paul. So, pero ayon sa talata, nabanggit niya si Pablo na may sulat din sa kanila, yung sinabi niya na hath written unto you ni Pedro, no? So 2 Peter 3:16, as also in all his epistles, speaking in them of those things in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures unto their destruction. No? Sinabi rin niya sa lahat ng kanyang mga sulat na nagsasalita sa kanila ng mga bagay na ito ay hindi niya sinabi na isinulat ni Pablo ang lahat ng kanyang mga sulat sa kanila, sa mga little flock. Ang sinasabi niya ay ang kaligtasan konektado sa katawan ni Kristo, no? Bukod sa mga gawa ng bakas, no? Na iba sa kaligtasan na naranasan ng munting kawan noong sila ay naniwala na si Jesus ang kanilang Mesiyas. Ating natutuhayan sa nakaraan ang mga sulat ni Pablo sa 1 Corinthians and 2 Corinthians, ay naka-address sa Church of God, pero makikita natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2 na sinabi ni Pablo, with all in every place call upon the name of Jesus Christ, our Lord. So patuloy na kasama ang body of Christ dito dahil sa sinabi niya sa kanila at sa atin. Tandaan natin na mayroong distinction ang dalawang word na yon, sa kanila at sa atin. Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 1, ating mababasa rito na Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy, our brother, unto the church of God. So, ang 2 Corinthians chapter 1 verse 1, makikita natin na ito ay nakadress din sa Church of God, no? And sabi niya rito, which all in Achaia, with all the saints which are in all Achaia, no? So, ito yung sabi ni Apostol Paul, no? So, pinagtibay ni Pedro ang sulat na ito sa Iglesia ng Diyos sa 2 Timothy o 2 Peter chapter 3 verse 15, ang katawan ni Kristo kasama sa pagbating ito, no? So tingnan natin sa Romans chapter 11:5-16. So by the way, sa Romans 15:5 and 6 ay nakita natin sa nakaraan ang pagkaiba, no, ng gawa at ng biyaya.
So ating muling pansinin na ang talatang ito, no? Even so then at this present time also, there is a remnant according to the election of grace. And by grace, and if by grace, then it is no more of works, no? Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then is it no more grace? Otherwise, work is no more work. Sabi niya rito, at kung sa pamamagitan ng biyaya, kung gayon ay hindi na sa mga gawa, no? Kung hindi ang biyaya, hindi na biyaya. So, datapot kung sa mga gawa ay hindi na biyaya. Kung hindi, ang paggawa ay hindi na sa gawa, no? So, may panahon na ang pagtanggap sa harap ng Diyos ay batay sa mga gawa. Ngunit ngayon, sabi niya ni Pablo, hindi ito gawa kundi sa biyaya, no? Hindi na ito sa gawa kundi sa biyaya. So, verse 7 in chapter 11 of Romans, what then? Israel had not obtained that which he seeketh for the election had obtained it, and the rest were blinded, sabi niya. Sa talatang ito, mayroong dalawang grupo ng mga tao na binanggit tungkol sa Israel na ang hindi nakamit ang katuwiran na kanilang hinahanap, no? At ang pagkahirang ay nakuha ng munting kawan. So, in verse 8, according as it is written, God had given them the spirit of slumber, eyes that they should not see, and ears that they should not hear unto this day. Ito ay propesya na nangyari sa bansang Israel. Binigyan sila ng Diyos ng espiritu ng pagkaidlip, no? Mga mata na hindi nakakikita at mga tenga na hindi sila nakaririnig. Sa verse 9, and David saith, let their table be made a snare. So, bibigyan natin ng din itong dulang or table, no? Mamaya bakit naging silo para sa kanila ang mesang ito, no? O yung dulang na yon, ano? Be made a snare, sabi niya, and a trap, and a stumbling block, and a recompense unto them. Naging silo, no? Naging bitag, ano, sa kanila. Verse 10. Sorry. Let their eyes be darkened, that they may not see, and bow down their back always, no? Ang salitang always, hindi always, no? With S, hindi yon, ano? Ay magkaiba ang ibig sabihin. Sa ibang mga translation ay inyong pansinin o ating mapapansin ay kanilang dinagdagan ang salitang always ng S, naging always. Satan is always trying to corrupt the word of God, ano? Since even in the time of Eve and Adam, nung linlangin sila, no, ng ahas, ano? Sa sa talata, ang sabi nitong yumuko silang palagi, no? Makikita sa gitnang silangan ang ginagawa ng mga tao doon, no? Ay laging yumuyuko habang ginagawa nila yung kanilang ritual obligations. Ito ay aking napagmasdan, ano? Nung ako ay nandun sa Saudi Arabia, no? Katulad ng Israel, ito ay naging pabigat, ano, sa kanilang araw-araw na gawain, ano? Iniisip nila sa pamamagitan nito, they can win favor from God, no? Instead na maniwala sila sa inihanda ng Diyos para sa kanilang kapakanan, no? Muli nating tignan yung nakaraang mga talata ng ating napag-aralan sa Romans chapter 9 verse 30. I-compare natin sa talatang 31 ang salitang hindi nakamit, ano? So ating tignan ng Romans chapter 9, 30 and 31. What shall we say then? That the Gentiles which followed not after righteousness have attained to righteousness, even the righteousness which is of faith. So in 30, but Israel,
which followed after the law of righteousness, had not obtained to the law of righteousness. So, ang mga hentil dito na hindi nagsisunod sa katuwiran, sabi niya, ay nakamit ang katuwiran. Ito ang katuwirang bunga ng kanilang pananampalataya. Datapot ang Israel na sumunod sa kautusan ng katuwiran, ay hindi umabot sa kautusan ng katuwiran. So, muli tignan natin yung Romans 11 verse 7. What then? Israel had not obtained that which he seeketh for, but the election had obtained it, and the rest were blinded. Yung obtained, nakuha, nakuha ng Israel. Dito sa verse na ito, tignan natin yung tatlong bagay na ating pansinin. Sabi ko nga, ang Israel hindi nakuha. Pero yung mga election o yung hinirang, sila ay natamo, nakuha, natamo. Ang ikatlo naman, at ang iba ay nabulag. Nabulag sila. Sa talatang ito, mabubuksan sa ating kaisipan kung sino-sino ang grupo na ito. Na tignan natin ang pagkaiba ng natamo at nakuha. Ang Israel ay hindi naabot ang layunin, ang layunin na kanilang pinagsusumikapan. At hindi nila naabot ang pamantayan na inilagay ng Diyos para makamit nila ang katuwiran. So, mayroong pamantayan ng Diyos, hindi nila naabot yun. Dahil hindi nila natamo ang pamantayan ng Diyos, ay hindi nila nakuha. Hindi nila nakuha ang katuwiran ng Diyos. Ito yung natira sa mga hindi nanampalataya, out of the mainstream of Israel's population. Yun ang mga hindi nakuha. Yun ang hindi naniwala. Ngunit ang munting kawan, yung mga munting kawan na hindi nakamit, ay hindi nagsikap na abutin yon at nakuha, dahil nanampalataya sila. Ano ang hinahanap ng Israel? By the way, makita natin sa Romans chapter 9 verse 31. But Israel, which followed after the law of righteousness, had not attained to the law of righteousness. Dito ay hindi nakamit ng Israel ang katuwiran ng kanilang hinahanap dahil sa sariling nilang pagsisikap. Upang matamo nila ang katuwirang hinihingi ng Diyos sa kanila ay hindi nila ito naabot. Ngunit nakuha ng mga hinirang, at ang iba ay nabulag. Ito ang mga hindi nanampalataya. Itong mga nabulag na ito. So, sa verse 6, and if by grace, then is it no more of works. Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then is it no more grace. Otherwise, work is no more work. Ang munting kawan ay nakuha nila ang katuwirang ito sa pamamagitan ng biyaya. Hindi sila nagtrabaho para dito. Hindi nila ginawa ito. Ang kanilang ginawa ay naniwala lang sila na si Kristo ang Mesiyas ng Israel. Ang iba naman, out of the population of Israel, ay nabulag. Ano ang ibig sabihin nito? Yung nabulag, ano bang ibig sabihin nito? Ibig bang sabihin basta na lamang na binubulagan ng Diyos ang mga tao o ang mga ito? Ang hindi nanampalataya? Actually, ang mga taong ito ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon. Binigyan sila ng pagkakataon. In Romans chapter 11 verse 10, what then? Israel had not obtained that which he seeketh for, but the election had obtained it, and the rest were blinded. Halimbawa sa panahon natin ngayon, paano ang mga taong hindi naniniwala? Sila ba ay nawasak ng pagkabulag? O binubulagan ba sila? Walang sinasabi ang Biblia tungkol dito sa dispensation ng biyaya, dispensation ng biyaya, or in this present dispensation of the grace of God. Walang ganitong sinasabi, or in this present time,
mayroong isang talata kung saan binulag ng Diyos ang mundong ito, no? Ito ang pag-iisip ng mga hindi naniniwala, no? Basahin natin sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them, no? Which believe not, sabi na, blinded the minds of them which believe not, no? Sa mga hindi nanampalataya, no? Sila'y binulag, no? Dito napakahalaga sa pag-aaral ng salita ng Diyos na may tamang paghati. Lagi ko ito sinasabi sa ating unang pag-aaral, yung study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Actually, ito yung aking tema ng aking channel na ito, no? By rightly dividing, study the word of God by rightly dividing the word of truth, no? Ang tanong dito ay kung sino ang direktang kausap ni Pablo sa talatang ito in 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Di ba tinanatungo yan while ago na ating nabanggit ko sa inyo ang 1 Corinthians at ang 2 Corinthians, ito ay naka-address sa Church of God, no? Ito ay direktang sinabi sa Iglesia ng Diyos o munting kawan na pinag-uusig before ni Pablo, no? Before. So, ang mga audience dito ay ang Iglesia ng Diyos, ano? Marahil ito ay isang tamang tanong. Tingnan natin dito, no? Marahil ito ay yung tamang tanong kung paano natin malalaman kung nauukol ba itong talatang ito sa katawan ni Kristo. Lahat ng mga kasulatan, tandaan, o ang salita ng katotohanan ay isinulat para sa atin, ngunit hindi lahat ay nauukol para sa atin. Ito ay ating tandaan, ano? Maging si Pablo bilang apostol ng mga hentil na sumulat sa 13 sulat, no? Bilang pagtuturo sa katawan ni Kristo, ay hindi lahat patungkol sa katawan ni Kristo. At kailangan nating hatiin ng tama, no? Kung ganon, sino ang nabulag dito sa ating nabasang talata? Ang nabulag dito ay ang bansang Israel. Israel mismo, no? Sila ang natitirang bahagi ng mainstream o yung kabuuang populasyon ng Israel na hindi sumampalataya kay Jesus, no? Sila yung mga taong nabulag, no? Ngunit ang munting kawan ay kanilang pinaniwalaan, ano? So, yun ang tamang pagtingin, no? Sa talatang ito, no? Ngayon, ito ang tanong, mayroon ba kahit sino na naniniwala sa Ebanghelyo at makita ito kung gusto niya? Inuulit ko, no? Sa tanong, no? Mayroon ba kahit sino na maniniwala, no? Sa Ebanghelyo at makita ito kung gusto niya? Ikaw mismo, ako mismo, no? Ang naka-experience nito nang ibahagi ang Ebanghelyo sa iyo, no? At sa akin. May panahon na akala ng mga tao, bulag ka. Pero hindi pala, no? Ngayon, ang tao ay nalinlang lamang, ano? Siya'y nalinlang lamang. Siya'y masama, no? Corrupted, no? Nahulog na anak niya, Adan, no? Fallen child of Adam, no? Adan, no? So, naghahanap ng kanyang sariling paraan na gustong gawin, ngunit hindi binulag ni Satanas. Yun ang aking nakikita dito, no? Hindi tayo binulag ni Satanas, kundi ang binulag sa talatang ating nabasa ay ang Israel, no? Sinasabi sa iyo ng Biblia kung sino ang nabulag, hindi ang mga tao sa kasalukuyang dispensation, kundi ang Israel. You remember in verse 25, 11:25 ng Romans, blindness in part is happened to Israel, no? Maaari nating iugnay ang bagay na ito sa issue kung sa issue kay Paraon, ano? Sa kabanata na 9, siya ay nabulag at nanigas ang kanyang puso, ano? Ngunit hindi siya pinatigas o nabulag. Ang Diyos ay hindi lamang nagpasya na patigasin ang puso, no? Ni Paraon, ngunit ito ay para sa isang layunin, ano? Upang ipakita ang kanyang kadakilaan sa kanyang bayan.
may mga pangyayari na umahantong sa pagkabulag ni Paraon. May mga batas na nagpapakilos at nagdadala kay Paraon sa lugar kung saan siya nabulag, no? At pinatigas ng Diyos, no? May mga batas na tumalong ka sa isang eroplano. Let's say, by way of example, may mga batas na tumalon ka sa isang eroplano nang walang parachute. Ang bigat ng iyong katawan ay magbibigay ng napakabilis na takbo, no, o tulin patungo sa iyong pagbabagsakan sa lupa, no? Ganun din kapag ikaw ay napunta sa isang kumunoy, habang lalo kang magpupumiglas o gagalaw, lalo kang pumapailalim. Yon ay ang batas ng kumunoy, no? Yan din ang batas ng pagsisikap na ipataw mo ang iyong katuwiran na mayroon ka sa Diyos. Kapag lalo kang nagsisikap na pasayahin ang Diyos, no? Pag nagsisikap tayong pasayahin ang Diyos, at lalo kang nagsisikap na makamit ang pabor ng Diyos, mas lalo kang lumalalim sa kumunoy ng puot ng Diyos. Sa gawain ng Diyos na lumalakad ng salungat sa Kanya, sa Kanyang mga pangangailangan sa ilalim ng lumang tipan, ay dinadala ang isang tao sa batas ng pagpapatigas at ang batas ng pagkabulag, no? O pagbulag, no? Pagkatapos ng mahabang pagtitiis ng Diyos sa Israel, ipinataw ng Diyos sa kanila ang batas na ito na pagbulag sa iba, no? Dahil hindi sila nanampalataya sa katuwiran ng Diyos, ngunit hindi yung maliit na kawan, no? Hindi sa maliit na kawan. Dahil ang mga ito, sila ay nanampalataya, no? Ngayon, upang ipakita ni Pablo ang pagkabulag na ito sa Israel, ay sinipin niya ang isang pares ng mga talata sa lumang tipan, ano? Kumuha siya ng CP o siya ay nag-quote, no, doon sa lumang tipan. Sa Romans chapter 11, verse 8, ating itutuloy, according as it is written, God hath given them the spirit of slumber, eyes that they should not see, and ears that they should not hear, unto this day. Hindi binigay ng Diyos sa kanila ang espiritong ito ng pagkaidlip. Hindi binigay ito, no? Mga mata na hindi na nangangakita at mga tenga na hindi sila nakarinig, no? Hanggang sa tamang oras, ano? Hanggang sa tamang oras na para gawin ito, no? Hindi na naman nila ng Diyos na ibinigay ito hanggang sa tamang oras na para gawin ito, no? Binigyan sila ng pagkakataon. Ang sabi ng Diyos sa kanila, kung gaano kadalas, sabi niya, kung natatandaan niyo at makikita ninyo sa lumang tipan, kung gaano kadalas kitang titipunin gaya ng isang inahin, no? Ang kanyang mga tipunin ng kanyang mga anak o sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, no? Ganito sila nais tipunin ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagpadala sa kanila ng espiritu ng pagkakatulog, no? Upang itakwil nila ang Mesyas. Ibinigay ito ng Diyos sa kanila pagkatapos nilang ipakita na hindi nila gagawin at ang mga tenga na hindi nila dapat marinig hanggang sa araw na ito, no? So ito yung sa Romans chapter 11 verses 9 to 10, and David said, let their table be made a snare and a trap and a stumbling block and a recompense unto them. Let their eyes be darkened that they may not see, and bow down their back always, no? So, ang dulang na ito, makikita ninyo yung table, no? Ang dulang na ito na hinihanda ng Diyos sa kanila ay naging silo, no? Dapat ito ay isang welfare for them, no? Pero naging silo at isang katitusuran, ano? At isang kagantihan sa kanila, no? Gaya sa verse 10, ang sabi sa kanila, magdilim nawa ang kanilang mga mata upang sila hindi makakita, no? At sumuko silang palagi, no? Ang dalawang talatang ito ay mga sipi mula sa Old Testament.
tignan natin yung Isaiah 29 verse 10 na may kaugnayan dito sa ating mga nabasang talata. Sa Isaiah chapter 29 verse 10, For the Lord hath poured out upon you the spirit of deep sleep, and hath closed your eyes, the prophets, and your rulers, the seers, had He covered. Sapagkat ibinuhos ng Panginoon sa inyo ang diwa ng mahimbing na pagkatulog, no? At ipinikit ang inyong mga mata, ang mga propeta, at ang inyong mga pinuno, no? At ang mga tagamasid ay kanyang tinakpan. Sa 9 and 10, And He said, Go and tell these people, Hear ye indeed, but understand not, and see ye indeed, but perceive not. Verse 10, Make the heart of these people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and convert, and be healed. At kanyang sinabi nga, yumaon ka at sabihin mo sa bayang ito, naririnig ninyo nga, ngunit hindi ninyo nauunawa. At tunay na nakikita ninyo, ngunit hindi ninyo namamalas. No? Patabayin mo ang puso ng bayang ito at pagpabigatin mo ang kanilang mga tainga at ipikit mo ang kanilang mga mata. Sabi niya, baka makakita sila ng kanilang mga mata at makarinig ng kanilang mga tainga at makaunawa ng kanilang puso at magbalik loob at gumaling. Ang katotohanan na sila ay nabulag o sila ay mabubulag ay malinaw na dokumentado, no? It is documented, no? At walang sino man ang dapat magtaka sa nangyari sa Israel kahit sila hindi naniniwala sa mga banal na kasulatan, ano? Sapagkat ito ay it prophesied, no? So John chapter 5 verse 38, and you have not His word abiding in you. For whom He had sent, Him ye believe not. Hindi sila nanampalataya, no? At wala sa inyo ang kanyang salita, sabi niya, na hindi ito nananatili sa kanila sapagkat ang kanyang sinugo ay hindi nila pinaniwalaan, no? So nagkasala ang bansang Israel. Sa verse 47, If ye believe not His writings, how shall ye believe my words? So, sabi ng Panginoon na ang Israel, paano sila maniniwala, no? Sabi niya rito, but if you believe not in His writings, no? How shall ye believe my words, no? Ang Israel ay nasa isang hula na sila ay nagkasala, no? Magkakasala, no? Kahit na si Jesucristo ay nasa kanilang kalagitnaan, ano? Ay hindi siya pinaniwalaan, ano? Gumawa ng mga himala ang ating Panginoong Jesus that time at kanilang nasaksihan, ngunit hindi siya pinaniwalaan. Yan ang kanilang problema, no? Ang mga propesiya ay nagkatotoo ayon sa nakasulat. So in verse 8, according as it's written, God hath given them the spirit of slumber, eyes they shall not see, and ears that they should not hear unto this day. So, nang mangyari ang hulang ito sa talatang 8, sa kapanahon na sinabi ni Pablo sa kanila, no? During the time na sinabi ni Paul to them, no? Sa kanila, nangyari ito bago ang krus. Tandaan natin ang mga pagkakataon na yon ay before the cross. Nang hindi sila makapaniwalang pinatay nila si Jesus, binigyan sila ni Kristo ng isa pang pagkakataon, which is the extension of mercy, no? Na tinalakay sa mga nakaraan, ano? Ngunit hindi rin sila naniwala. Natatandaan niyo yung 1-year extension of mercy sa pangangaral during the
time na nangaral si Stephen, no? Ngunit hindi rin sila naniwala. Sa talatang 8, binigyan sila ng Diyos ng mga mata na hindi nila makikita, no? At mga tenga na hindi nila maririnig. Pansinin sa talatang ito ay binigyan sila ng Diyos ng espiritu ng pagkakatulog, no? Ngayon, ito ay isang gawa ng Diyos. Ito ay isang judicial, no, na pagkabulag, no. Parang nasintensyahan sila na nagresulta sa paghatol ng Diyos sa kanila. So Romans chapter 11 verses 9, 10 and 11, no. And David saith, let their table be made a snare and a trap and a stumbling block and a recompense unto them. No? So let their eyes be darkened, that they may not see, and how and bow down their back always. Gawin sabi niya, gawing isang zilo ang kanilang dulang, no? Ang kanilang dulang or table, at isang bitag, no? Isang katitisuran at isang kabayaran sa kanila. Ang dalawang talatang ito ay sinipi din sa lumang tipan. So atin sa pag-aaral natin ngayon, sa mga sinabi ni Apostol Pablo, ay halos binanggit ito ayon sa propesya, no? Remember, nabanggit natin yung prophecy, ang dealing ng Diyos sa Israel is prophecy. So pag nakita natin yung ang kausap ni Pablo dito ay mga Udyo o Israel, so bumabanggit siya ng mga sitas sa Old Testament, no? Ipinapakita niya ang kanyang paliwanag patungkol sa nangyayari sa kanila noon, sa panahon ni Pablo na kanyang sinasabi sa Israel. So, sa Psalm chapter 69 verses 22 to 23, let their table become a snare before them, no? And that which should have been for their welfare, let it become a trap. Let their eyes be darkened, that they see not, and make their loins continually to shake, no? Maging silo nawa ang kanilang dulang sa harap nila, no? At yung dapat sana ay sa kanilang ikabubuti, no? For their welfare, no? Naging isang bitag, no? Madilim nawa, sabi niya rito, magdilim nawa ang kanilang mga mata upang hindi sila makakita, no? At patuloy na manginig ang kanilang mga balakang. Ang unang bagay na mapapansin dito ay hayahan ang kanilang dulang na gawing isang patibong, no? Mayroon ilang mga saloobin na nauugnay sa dulang, no? So ano ba 'yon? Ang unang pagbanggit, no, or first mention sa salitang table o dulang sa banal na sulat, sa mga banal na kasulatan, ito ay matatagpuan sa Exodus chapter 25 verse 3. Thou shalt also make a table of shittim wood, 2 cubits shall be the length thereof, and a cubit the breadth thereof, and a cubit and a half the height thereof. Gagawa ka rin ng isang dulang na kahoy na akasya, no? 2 siko ang haba niyaon, at 1 siko ang luwang niyaon, at 1 siko at kalahati ang taas niyaon, no? Kung ipagpapatuloy natin ang pagbasa sa talatang 25, makikita mo na ang mesang ito o ang table na ito ay nababalutan ng ginto, no? At ang mga kagamitan, mangkok, tinapay na palabas. Ang dulang na ito ay may kinalaman sa sistema ng paghahain, no? Sacrificial system, no, ng Israel na itinatag ng Diyos para sa kanila. Ang Diyos naman mismo ang siyang nag-utos na gawin itong sacrificial system na ito para sa kanila, no? Sa mesang ito ay ang tinapay na pagtatanghal at tinatawag nating showbread, no? Sa Leviticus 24 verses 5 to 9 ating babasahin. And thou shalt take fine flour and bake 12 cakes thereof, 2/10 deals shall be in 1 cake. Verse 6, and thou shalt set them into 2 rows,
6 on a row upon the pure table before the Lord. In verse 7, and thou shalt put pure frankincense upon each row, that it may be on the bread for a memorial, even an offering made by fire unto the Lord. In verse 8, every Sabbath he shall set it in order before the Lord continually, being taken from the children of Israel by an everlasting covenant. In verse 9, and it shall be Aaron's and his sons, and they shall eat it in the holy place, for it is most holy unto him, of the offerings of the Lord made by fire, by a perpetual statute. Na? So, ang mga talatang nating binasa ay naglalaman ng tuntunin kung paano ang paraan ng paghahandog sa Panginoon na pinaraan sa apoy sa isang palatuntunang walang hanggan. No? Ito ay perpetual statute na gagawin. No? Ang bahagi ng handog na ito ay para sa mga anak ni Aaron, ano? at ang kanyang mga anak. Kaya nga tinawag na table of showbread. Ano? So verse 4 o Numbers chapter 4 verse 7, and upon the table of shewbread they shall spread a cloth of blue, and put thereon the dishes and the spoons and the bowls and the covers to cover withal, no? And the continual bread shall be thereon. Numbers 15 verses 38 to 40. Verse 38, speak unto the children of Israel, and bid them that they make them fringes in the borders of their garments, no, throughout their generations, and that they put upon fringe of the borders a riband of blue. In 39, and it shall be unto you for a fringe, that you may look upon it, and remember all the commandments of the Lord, and do them, and that you seek not after your own heart and your own eyes, after which ye used to go a warring. No? 40, sabi rito, that ye may remember and do all my commandments, and be holy unto your God. Nais ko lang pansinin dito yung laso ng asul, no? Riband, no? Yung color blue, no? Sa lupain ng Israel, no? Makikita natin at ang Palestine noong mga araw na yon, ang mga lalaki ay nagsusuot ng mga damit, at sa ilalim ng mga damit ay mayroong isang laso ng asul, no? Lahat, no? Ang kulay ng langit ay bughaw. At habang naglalakad ka sa Israel noong mga araw na yon, ang asul na damit ng bawat lalaki ay isang paalala na ang tao ay nasa lupa at ang Diyos ay nasa langit, at alalahanin ang Panginoon mong Diyos. Iyon ang connection nung bakit inutos ng Diyos na maglagay ng mga riband of blue, no? So, ito ang larawan ng table of shewbread, no? Na inutos ng Diyos para gawin sa bansang Israel, ano? Sa Exodus chapter 25 verses 23 to 26, thou shalt also make a table of shittim wood. 2 cubits shall be the length thereof, and a cubit the breadth thereof, and a cubit and a half the height thereof. 24, and thou shalt overlay it with pure gold, and make thereto a crown of gold round about. So, and thou shalt make unto it a border of an hand breadth round about, and thou shalt make a golden crown to the border thereof round about. 26, and thou shalt make for it 4 rings of gold, and put the rings in the 4 corners that are on the 4 feet thereof. Ang ginto na mababasa natin sa Exodus 25 verses 24, at babalutin mo ng purong ginto, at gagawa ng isang koronang
ginto sa palibot. Sabi niya, no? At ang ginto ay kumakatawan sa pagka-Diyos at ang kahoy kumakatawan sa kalikasan ng tao kay Jesus, no? Na siya ay parehong Diyos at tao. Sa Romans chapter 11 verse 9, "Thou wilt say then, the branches were broken off that I might be graft in." Sabi niya, no? Sabihin mo nga ang mga sanga ay nangabali upang ako ay may dugtong. Ang mga talatang ito sa chapter 9 and 10 were quoted in the Old Testament regarding this table. Sa balikan natin yung Psalms chapter 69 verses 21 and 23. So, tingnan natin. They gave me all gall, yung abdo, no, for my meat. Sila naglagay ng abdo sa kanyang pagkain, and in my thirst, they gave me vinegar to drink. So, natatanda niyo ito, no, kung ano itong passage na to, no. Ito may kaugnayan dun sa kamatayan ng ating Panginoong Yesus ay nandoon sa itaas ng krus na. In verse 22, let their table become a snare, no? Naging silo ang mesa o ang dulang, no? Before them, no? And that which should have been for the welfare, no? Sana para sa kanilang ikabubuti, para sa kanilang kapakanan, no? But ang kanilang dulang ay naging snare sa kanila, no? Let it become a trap, no? Naging bitag, no? Let their eyes be darkened, no? That they see not, and make their loins continually to shake. Manginig ang kanilang balakang, ano? Yung makita ninyo, let their eyes be darkened, that they see not. Ito is referring dun sa pagkabulag ng Israel, not the Gentile people, no? Hindi tayo, no? Ang verse 21 ay nangyari doon sa krus. Verse 21, yung nabasa natin, ano? Ang krus ay ang provision na ginawa ng Diyos para sa kanila, to Israel. Ang katuparan ng dulang o mesa ay ang krus na dapat para sa kanilang kapakanan ay naging silo sa kanila, no? Ang krus ay ang sagot sa lahat ng kanilang mga problema. Napatawad sana dahil sa krus ng Mesiyas, no? Dapat sana after the cross kung kanilang tinanggap, ano? Ang lahat ng kanilang mga kasalanan, ano, napatawad sana upang tuparin ng Diyos ang lahat ng mga pangako, no, yung covenant ng Diyos sa Israel kay Abraham, no, para sa kanila, no. Sila ay magiging isang pagpapala, no, sa lahat ng mga bansa, to all Gentile nations, no, sa mundo, no, bilang pangako ng Diyos kay Abraham. That is the original plan and purpose o yung plano ng Diyos sa mundong ito, no. Nung piliin niya si Abraham at siya ay gagawing pagpapala sa lahat ng bansa, no? Pero hindi natupad yon dahil ang first covenant ay kanilang binrake. Pero tutuparin pa rin ng Diyos pagdating ng ikalawang covenant, no? Anyway, ating ituloy ang ating topic. Yun ay dapat mangyari, ngunit sa halip ang kanilang dulang, ika nga na inihanda ng Diyos para sa kanilang kapakanan, ay naging silo sa kanilang harapan, ano? Ang Diyos ay may provision, ano, para sa Israel. Siya ay may table, siya ay may dulang, no, na inihanda para sa kanila. Ang dulang na ito nang dumating sa kanyang katuparan, it was prophesied, no, ay hindi ang kanilang inaasahan, ano? Naging snare, no, naging silo sa kanila. Isipin ang bagay na ginawa ng Diyos para iligtas sila, no? Sa halip na iligtas sila ay naging silo sa kanila, no? Ganito inuhuli ang isang mga ngaso, ang mga hayop sa kanyang bitag, no? Mayroong dalawang yugto sa dulang na ito. Una, ang prophetikong bahagi nito na itinuturo, yun ang una, no, yung prophetikong bahagi nito na itinuturo. Pangalawa ay ang dulang na natupad sa ilalim ng
Old Testament, no? Yung prophecy sa Old Testament. Ito ang paraan para sa pagbabayad sala para sa kanilang mga kasalanan. So, ang sistema ng paghahain ay itinatag ng Diyos para sa bansang tao, para sa mga taong ito, sa bansang Israel. Yan ang unang bahagi ng dulang, no? Na ito sa provision ginawa ng Diyos para sa Israel. Ngunit nang si Jesucristo ay dumating sa mundong ito, no? Siya ang katuparan ng kanilang sistema ng pagsasakripisyo. So ang kanilang ginagawa that time, hindi iyon nakapagbibigay ng hindi nakapagbibigay o nakapagpapawala ng kasalanan, ano. Ang katuparan ng mga yon ay nasa sistemang sakripisyo ng ating Panginoong Yesus. Ngunit ang Israel ay nasangkot, no, sa kanilang sariling sistema, no. Yung sistema the old system, no, ng pag-aalay. Sila ay nagumos sa pagtatatag ng kanilang sariling katwiran, no, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ritual ng sistema ng pag-aahin, no. Kaya dumating ang katuparan ng sistemang yon, hindi nila nakilala ang katuparan, ano, at ang sistemang mismo ang sistemang mismo ng kanilang dulang, no, ay naging silo para sa kanila. Kaya ang sistema na yon yung dulang na ibinigay na para sa kanila, na i-prepare ng Diyos para sa kanila, naging snare sa kanila, no? Naging snare them, no? So, Hebrew 9:1 and 2, ating basahin. Then verily the first covenant had also ordinances of divine services, no? O service, and a worthy sanctuary. For there was a tabernacle made, the first wherein was the candlestick, and the table, and the shewbread, which is called the sanctuary. Ayon sa mga talata, ang unang tipan ay mayroon ding mga ordinansa, no, ng banal na paglilingkod at isang makasalimbutang sanctuaryo. Sapagkat may ginawang tabernakulo, no, ang una na kinaroroon ng kandelero at ang dulang at ng tinapay na handog na tinatawag na sanctuaryo. So in 9:10, which was a figure for the time, no, then present, in which were offered both gifts and sacrifices that could not make him that did the service perfect. Dito kapag papabanal, no, sa gumagawa no, as pertaining to the conscience, ayon sa budhi, no, which stood only in meats and drinks and divers washings and carnal ordinances imposed on them until the time of Reformation. Ano yun? So, sabi niya rito, isang larawan para sa panahong kasalukuyan na kung saan ay inahandog kapwa ng mga kaloob, no? Ito yung nabasa natin, ano? At mga hain, ano? Na hindi makapagpapasakdal sa kanila, no, na gumagawa nito o sa sino mang gumagawa ng paglilingkod na ito, no, na nanauukol sa budhi, na nakatayo lamang sa mga pagkain, no. Nandoon lang sila sa mga handog, nakatayo sa pagkain at inumin at sari-saring paghuhugas at mga palatuntunan ng laman na ipinataw sa kanila hanggang sa panahon ng pagbabago. Ang mga ritual na gawain na ito, makikita mo ito actually nang nasa Saudi Arabia po, mayroong mga ritual na ginagawa yung mga tao doon, no, which is pati yung paghahandog ng mga hayop still na kanilang ginagawa, ang walang tigil na paghuhugas, paglilinis sa kanila bago sila magdasal. Yon ang kanilang mga ginagawa, no. Ang mga ritual na gawain na ito sa paghahandog ng kaloob at ahin, no, ay hindi makapagpapasakdal sa kanila, no, na gumagawa ng paglilingkod na nanauukol sa budhi. Magtatapos ang mga bagay na ito sa panahon ng Reformasyon o yung tinatawag time of Reformation. Ang panahong ito ay nung dumating si Jesus sa mundong ito. Yun ang time of Reformation. Ngunit sila ay kumapit sa kanilang sistema ng pagsasakripisyo, no. They have their own system for sacrificing, no, nang may
ng may katatagan at katigasan ng ulo, no? So, paglayo sa kalooban ng Diyos, no? Kanilang ikinapit ang kanilang sariling paglayo sa kalooban ng Diyos dahil doon, ano? Hindi sila makapaniwala sa nangyari sa kanila. Ang dulang o ang table na ito ay hindi lamang naging silo, kundi naging bitag pa sa kanila, no? Ang salitang isnare ay inilagay sa lugar para mahuli ka. Ngunit ang bitag ay dinisenyo pagkatapos mong mabulag upang linglangin ka, no? Isang pangyayari sa akin, personal, sa Aramco nung ako ay nasa Saudi Arabia pa, no? Habang papaliko ako sa isang crossing, bigla akong nakasalubang isang police car, no? At ako ay nagulat at ako ay medyo natakot sa sarili ko dahil hindi nakalagay yung aking seat belt, no? Dahil may ipapataw na parusa pag nahulihan ka ng hindi naka-seat belt. Pasimple kong inilagay ang aking seat belt at lumampas sila sa akin, ano? Nakasalubong ko sila. Maya-maya may nag-overtake sa akin at pinahinto ako upang kunin ang aking lisensya at ang istimara. Istimara yung residence ID, no? Residence certificate. Ito ang mga pulis na aking nakasalubong. Nakita nila ako, no? Hindi naka-seatbelt pero inilagay ko. Naging silo sa akin ng mga pulis na yon, no? Naging silo at huli na nang mapansin ko, no? Sila, no? At natrap ako sa kanila. Yun ang aking pagkaintindi, ano, sa bagay na yon, ano. Ang krus ay naging katitisuran, ano, para sa kanila sa bansang Israel. Instead na for their welfare, kapakanan, ano, ang krus bilang mesa o dulang na hinanda ng Diyos para sa kanilang kapakanan ay naging katitisuran pa sa kanila, no? Dahil sa kanilang lumang sistema na kanilang ginagawa, no? Na kanilang patuloy na ginagawa, no? Sa Romans chapter 9 verse 32, wherefore, because they sought it not by faith, but as it were by the works of the law, for they stumbled at the stumbling stone. O yan, nakikita natin kung ano ang ibig sabihin ng naging stumbling block, no? Naging katitisuran ng ating Panginoong Hesus nang siya ay namatay sa krus, no? Ang krus, no? Ang kabayaran ay kapag ang isang tao ay may utang sa iyo at binayaran ng kanyang pagkautang. So, kung may utang, pag binayaran mo yan, bayad na yung utang. So, sa madaling salita para sa Israel, ito ay araw ng pagbabayad para sa matagal ng paghihimagsik ng Israel laban sa Diyos. Dahil ginigit nila ang kanilang sistema ng pagsasakripisyo. Ang kanilang pagsasakripisyo para sa kanila ay ito ay napakadakila, no? Para sa kanila. Hindi mo sila mapigilan, ano. Sila ay pwede nilang ipagpatayan yung kanilang ginagawang sacrificial, ano. Ang sistemang ito ay idinisenyo upang umiral hanggang sa panahon ng reformasyon. Ang disenyo ng Diyos para sa paghahain na yon, paghahandog, ay hanggang sa panahon lamang ng reformation, which is when Christ dumating siya sa mundo, no? So, iyon ang end of the law, no? Christ is the end of the law. So, pero dahil ayaw nilang iwanan ang sistemang ito, bumaling sana sa provision, no? Bumaling sana sa provision na ipinadala ng Diyos upang palitan ang sistemang yon. Ito ang nangyari sa kanila, no? Sa verse 10. Tingnan natin, no? 11:10. So, let their eyes be darkened, that they may not see, and bow down their back always. So, magdilim nawa, no, ang kanilang mga mata upang sila hindi makakita at yumuko silang palagi. Sa verse 11, I say then, have they stumbled that they
should fall? God forbid. But rather through their fall, salvation is come unto the Gentiles for to provoke them to jealousy. So, sinasabi ko nga, natisod ba sila upang sila mabuwal? Huwag sana. Kundi sa pamamagitan ng kanilang pagkahulog ay dumating ang kaligtasan sa mga hentil upang sila'y pukawin sa paninubugho. In 1 Corinthians chapter 1 verse 23, but we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness. So, sa mga pinangaral namin si Kristo na napako sa krus, sa mga Hudyo ay katitusuran, katitusuran sa mga Jews. At sa mga Griego naman ay kamangmangan. In verse 12, now if the fall of them be the riches of the world, and the diminishing of them that reach the riches of the Gentiles, how much more their fullness? Ang pagbagsak ng Israel ay ang kayamanan ng sanlibutan, at ang kanilang pagkahulog naman ay naging ating kayamanan. Anong kayamanan? Dahil mayroon tayong kayamanan ng biyaya, kayamanan ng kaluwalhatian, riches of His glory, kayamanan ni Kristo, ito yung ating mga kayamanan, Mayroon tayong hindi masaliksik na kayamanan ni Jesus, ni Kristo, at ang marami pa, Marami kang mababasa in Scripture sa mga sulat ni Pablo ang mga kayamanang iyon, na ipinakita ng Diyos sa mga mananampalataya in this present dispensation, ayon sa mga sulat ni Paul, makikita yon. Ang resulta ng pagbagsak ng Israel ay tumalikod ang Diyos sa kanila at bumaling ang Diyos sa mga hentil. Ang Diyos ay nagsasalita sa mga hentil sa pamamagitan ni Pablo sa talatang 13, For I speak to you Gentiles, in as much as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office. Kung muli nating titignan ang Roma 10, ay malinaw na hindi ka maliligtas, sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong bibig sa Panginoong Hesus at sa paniniwala sa iyong puso na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay. Iyong itong intindihin, Iyong itong intindihin. Ang malinaw na sinasabi ng kabanata ay tungkol sa nangyari sa Israel. It is an history, na ipinapaliwanag ni Pablo. Actually, in chapter 10, it is an indictment, napag-aralan natin last message, Ito ay isang akusasyon laban sa Israel dahil sa kanilang patuloy na pagtanggi sa Diyos, sa God righteousness na offer niya sa kanila, na hindi nila ito inaalintana, So, inyo itong intindihin. Ang malinaw na sinasabi ng kabanata ay tungkol sa nangyari nga sa Israel, dahil sa kawalang pananampalataya sa provision ng Diyos para sa kanila, sila ay nahulog, Sa panahong iyon, nais ng Diyos na kilalanin si Jesus bilang siya ang anak ng Diyos at siya ang Mesiyas na nabuhay na muli mula sa mga patay, ayon sa Romans chapter 1 verses 1 to 4. Mayroong ilang mga tao na tumitingin sa talatang ito at nakikita ang salitang hentil at bumabalik sa talatang 13, kung saan sinabi ni Pablo na nagsasalita ako sa inyo mga hentil. Iyon ay nangyari sa pagbagsak ng Israel. Iyon pa lang ang pintuan, remember, And take note, iyon pa lang ang pintuan sa mga hentil upang bubuksan para sa kanila, Iyon ay para sa kanila. Pero that time, hindi pa bukas, ang pintuan para sa kanila. Iyon ang tungkol sa 3 kabanata. At pagkatapos ay patuloy niyang ipinapaliwanag kung ano ang nangyari sa pagbagsak ng kanyang kababayan o Israel, kasama ang mga ibang mananampalataya na nandoon noong nangyari ito, Sa Romans chapter 11 verses 14 to 15, if by any means I make provoke to emulsion them which are my flesh, and my save some of them.
Verse 15, for if the casting away of them be the reconciling of the world, what then shall the receiving of them be but life from the dead? So, for if the first fruit be holy, the lamb is also holy, and if the root be holy, so are the branches. 17, and if some of the branches be broken off, and thou being a wild olive tree wert grafted in among them, and with them partakest of the root and fatness of the olive tree. Kung sa anumang paraan ay mahikayat kong tularan sila na aking laman, at mailigtas ko ang ilan sa kanila. Yung mga nailigtas sa kanila ay yung mga little flock, no? Sapagkat kung ang pagkakatapon sa kanila ay ang pakikipagkasundo, no, ng sanglibutan, no? Ano ang magiging pagtanggap sa kanila? Kundi buhay mula sa mga patay? Sapagkat kung ang unang bunga ay banal, ang limpak ay banal din, no? At kung ang ugat ay banal, gayon din ang mga sanga. At kung ang ilan sa mga sanga ay mabali at ikaw na isang ligaw na puno ng olibo ay idinagdag sa kanila at kasama nila ay nakibahagi sa hugat at katabaan ng punong olibo. Ngayon sa talatang 17, kung inyong inaangkin na ikaw ay isang ligaw na olibo, no? If yung wild olive tree, no? Kung ikaw ay inaangkin mo yon na ikaw ay isang ligaw na puno ng olibo, hindi ko ito nakikita sa talatang ito, no? Hindi ko ito nakikita sa talata dahil hindi ko rin makita kung paano ka naidugtong sa programa ng Israel sa anumang paraan, no? Pansamantala nating puputulin, no? At sa susunod na linggo ay ating itutuloy, no? Titingnan natin kung sino ang mga sanga, sino ang ugat ng olibo, ano ang katabaan or yung fatness. Mayroong iba't ibang interpretation sa mga talatang ito, no? Ng iba't ibang grupo sa panahon na natin ngayon, no? Pero hindi natin sila titignan. Hindi ko titignan ng ganoon, no? Ang detalyado tungkol dito, no? Nais ko lang makita dito ang kahalagahan ng doktrina sa bawat talatang ito ng mga banal na kasulatan, no? Nais kong tignan natin ang mga ang kahalagahan ng mga talatang ito, no? Hindi mahalaga kung ang inyong paniniwala tungkol sa Romans chapter 9, 10, and 11. Hindi mahalaga kung paano mo nakikita ito, ang mga talatang ito. Ang aking pananaw at ang iyong pananaw at ang pananaw ng ibang tao ay wala itong saysay sa ganang akin, ano? Dahil napakaraming bagay ang nakikita ng bawat isa sa atin, ang bawat tao, no? Dito, hindi ako tumitingin sa isang tao para sabihin mali ka, no? At tama ako, no? Ang mga talatang ito ay isa lamang masalimuot na sipi ng banal na kasulatan. Ito ay masalimuot, no? Itinuturo ni Pablo ang nangyayari sa pagbagsak ng Israel. Tandaan, 9, 10, and 11 of Romans, ito ay isang parenthetical chapters na nakapaloob sa aklat ng mga Romano o sa sulat ng ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, no? Ang katotohanan sa kung ano ang nangyari sa Israel ay malalaman mo lamang, ano, ito sa pamamagitan ni Pablo. Siya lamang ang nakatanggap, no, ng bagong pahayag mula sa Diyos, mula kay Kristo tungkol sa mga bagay na ito. Hindi maaring magturo tungkol sa pagbagsak ng Israel ang munting kawan, ano, ang mga munting kawan. Dahil hindi nila naiintindihan ang mga bagay na nangyari noon. Maging si Pedro, no? Yan nga ang sinasabi ni Pedro, ang mga bagay na napakahirap unawain, ano? Na sinasabi niya sa kanyang sulat, no? Ni Pedro mismo, no? Yung kanyang mga sa kanyang mga sulat, ang kanyang
mga sulat ni Pablo, kanyang binanggit ay mahirap unawain. Ngunit para kay Pablo, hindi yun isang problema na maunawaan dahil nakatanggap siya ng mga tagubilin mula kay Jesus sa pamamagitan ng paghahayag. So anyway, ating itutuloy na lang natin sa next week ang ating topic patungkol sa Romans chapter 11 verse 17. Titingnan natin kung ano yung mga ibig sabihin doon. By the way, bago tayo magtapos sa ating pag-aaral, ang chapter 11 ng Romans chapter 11, ito ay para sa akin ay isa sa mga controversial na verse o chapter sa ating panahon ngayon. So sana inyo ring hintayin ang ating susunod na topic, at magiging pagpapala ito, I know, sa bawat isa sa atin. So God bless po, and to God be the glory. Lord, muli po kami ay nagpapasalamat sa ibinigay mong pagkakataon sa amin, bagamat kami po ay kulang sa kakayahan, sa pangunawa, pero salamat Panginoon sa iyong pagbibigay sa amin ng wisdom para matuto kami sa inyong mga salita. How to rightly divide ang iyong mga salita, Panginoon. Marami rin po salamat sa mga taong nakakapagbukas sa pag-aaral na ito, at bigyan mo ng kaunawaan ng bawat isa, bukas na kaisipan at broad-minded. Dalain ko, Lord, na ikaw po ang magpala. At muli, aking laging inaalala ang iyong ginawang sakripisyo, Panginoon, at kami ay naligtas dahil dun sa iyong pagkamatay, inilibing, at hindi na natiling nasa libingan. On the third day, kayo po ay muling nabuhay. Nawa sa aming mga pag-aaral na ito, ang aking mga nakakasama o sa mga taong napapadaan sa channel na ito ay makita nila ang layunin, kung bakit ang layunin mo sa buhay namin sa bawat isa. Kaya maraming pong salamat, at ang inyong lingkod patuloy na inyong gamitin at bigyan po ng wisdom upang may bahagi ko po na matama ang inyong mga salita. Maraming salamat, at binabalik namin ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.